Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking day 16 ng Daily Devotion. Sa araw na ito, atin pong tatalakayin, atin palang itutuloy ang The Power of Forgiveness. Kalakip nito ang talatang Acts chapter 7 verse 58 to 60. Ang sabi rito, at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Nilagay ng mga saksi ang kanyang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. At habang binabatos nila si Esteban, nananalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanang ito. So, si Esteban ay siya yung, kumbaga, nag-pre-preach siya dun sa time na yon, and pre-preach niya yung si God, si Jesus, na kumbaga sinasabi niya dun sa mga tao dun na sundin nyo si Jesus, ganto ganyan, ganto ganon, si Jesus ang sundin nyo, si Jesus ang sambahin nyo, ganon ganon. And that time, syempre that time kapag nagsalita ka ng ganon, akakagalitan ka talaga ng mga tao kasi nga hindi pa si Jesus, yung hindi pa kinikilala si Jesus na Diyos dun eh. Kaya kapag nagsalita ka ng ganun, parang kinakalaban mo sila, kinakalaban mo yung relihiyon nila. So, kumbaga doon sa preach ni Esteban, parang sila yung lumalabas na masama eh. Sinasabi nila na hindi sila naniniwala kay Jesus, ganto ganyan. Kaya dapat daw maniwala na sila, dapat daw si Jesus ang sundin nila, ganon. So, kumbaga nagalit yung mga tao doon at pinagbabato si Esteban hanggang mamatay. Tapos ayun, napakalala nung nangyari na pinagbabato na siya. Sabi pa niya dito, sumigaw pa siya ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa mga kasalanang ito. So ayun, biruin mo, kumbaga namatay na siya, pinatay na siya sa pamamagitan, binato na siya hanggang sa mamatay siya. Tapos ang huli niya pang sinabi ay, Lord, patawarin mo sila, wag mo silang panagutin sa kasalanang ginagawa nila, ganun, no? So, kumbaga, hindi lang pinatawad ni Esteban yung mga tao, kundi pinagdasal niya pa. So, yun yung pinakang point ng talatang yun. Parang yung the power of forgiveness talaga. Hindi lang niya pinagpatawad, talagang gusto niya pa na inisip niya pa yung mga nambabato sa kanya before na mamatay siya. So sa unang teaching, ang sabi, following Jesus is most radical thing to do. So yun nga, pag sinabing radical is parang magiging parang sinabi mo doon na magiging kakaiba sa lahat, one and only, parang ganon. Parang sinasabi na kapag daw tayo ay sinunod natin si Jesus, or sinunod natin yung mga ginagawa ni Jesus, ganun ka-perfect, talagang totoong magiging radical tayo sa mundong to. Magiging talagang kakaiba tayo sa lahat. Kasi nga alam naman natin si Jesus ay talagang nabuhay ng walang kasalanan dito sa mundo. So kapag tayo sinundan natin si Jesus, talagang yun, magiging radical tayo, kakaiba talaga tayo. Sabi dito sa ikalawang teaching, the highest form of forgiveness is Christ-likeness. So ibig sabihin, paano ba magpatawad si Jesus? So yun, kung natatandaan natin nung si Jesus, nung pinako siya sa krus, ang sabi niya pa doon, nung huling hininga niya, Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So yun, si Esteban, parang ginaya niya si Jesus. 'Di ba? Parang ginawa niya yung ginawa ni Jesus. Hindi lang niya pinatawad yung mga taong nang gumagawa sa kanya ng masama, pero pinagdasal niya pa. So gaano kalalang pagpapatawad yung ginawa niya, gaano kataas na pagpapatawad yung ginawa ni Esteban, para kumbaga talagang sinundan niya si Jesus, ginawa niya yung gagawin ni Jesus, ganun. So the highest form of forgiveness is Christ-likeness. So sabi sa pangatlong teaching, punta tayo, Christ-like response engraves the gospel in the hearts of the unbelievers. So ayun, sa part na yun, kasi hindi niyo nalalaman na nung sa part na pinagbababato siya,
Tapos nakita ni Haring Saulo na pinagbabato na siya, pero pinagdadasal niya pa rin. So kumbaga nagkaroon dun ng konting realization na si Saulo eh. Kumbaga sabi niya, napakaano naman ng tao na to. Pinagbabato na siya. Kumbaga halos patay na siya talaga. Talagang pinatay na siya talaga, pero ganun pa rin yung ginagawa niya. So kumbaga nag-iwan ng bakas, nag-iwan ng aral si Esteban doon kay Haring Saulo na kumbaga nag-engrave siya ng gospel dun sa puso ni Haring Saulo na ganun pala, ganun maniwala ang isang Kristiyano, ganun magtiwala kay Jesus. So kumbaga talagang tumatak kay Haring Saulo yung ginawa ni Esteban na yun. Kaya Christ-like response engraves the gospel in the hearts of unbelievers. Sa unang application, dako tayo, pray for the salvation of our enemies. So tayo dapat kung may tao nakagawa sa atin ng masama, kung may nang-uusig sa atin, kumbaga dito sa mundo, kung may nang-chismis sa'yo, kung may nang-lalait sa'yo, dapat hindi lang natin sila basta patawarin. Ang sabi, pray for the salvation. Kumbaga magkakagaya ni Esteban, ipanalangin natin sila. Ipagdasal natin sila na, Lord, sana patawarin mo to kasi ginaganto niya ako, kasi ginagawa niya ako ng masama. Patawarin mo siya sa mga ganto, patawarin mo siya sa mga ginagawa niyang mali sa akin. So kumbaga napakagrabe. Hindi mo lang talaga basta papatawarin, ipapagdasal mo pa. So yun yung pinakang impact talaga nung teaching na to, no, ng application na to, no. So sa ikalawang application, ang sabi, respond to evil the way Jesus would. So ayun nga, paano ba nag-respond si Jesus dun sa mga taong pumapako sa kanya sa krus? 'Di ba sabi niya, yun, ulitin ko, Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So dapat daw kagaya ni Jesus, mag-respond tayo sa mga kaaway natin ng ganun. Ipanalangin natin sila sa kapatawaran ng Panginoon. Ganun dapat ang gawin natin sa mga kaaway natin, kagaya ng ginawa ni Jesus. So sa ikatlong application, let our enemies feel Jesus in us. So ibig sabihin, kapag tayo inaway tayo, maging Christ-like tayo, gawin natin yung ginawa ni Jesus, nang sa ganun, kagaya ni Haring Saulo, kumbaga maging si Esteban tayo, na ginawa na nag-ukit siya sa puso, kumurot siya dun sa puso ni Haring Saulo, na nakita niya si Jesus dun naramdaman niya si Jesus kay Esteban, naramdaman ni Saulo kay Esteban yung presence ni Jesus. So dapat daw tayo dito sa lupa, ganun din tayo, na hayaan natin na yung mga kalaban natin o yung mga nang gagawa sa atin ng masama ay maramdaman si Jesus para sa atin, ganun. So yun lang, dapat hindi lang pala basta patawarin, no, hindi lang pala basta huwag gantihan, kagaya nung nakaraan sabi, vengeance is the Lord. So hindi lang pala basta sabihin natin na, Lord, ikaw na ang bahala sa kanila, ikaw na ang gumanti sa kanila. So dapat pala hindi ganun, dapat pala, Lord, patawarin mo sila sa ginagawa nilang masama sa akin. So yun yung pinakang point ng sa araw na ito. Yun lang po. Ito na po ang katapusan ng aking daily devotion. Napakarami ko pong natutunan sa araw na ito. And glory to God po. Maraming salamat.